Ito po, Duterte appointees. Duterte appointees in CA. Diverse de Lima. Yeah? Diverse de Lima acquittal a day after she joins BP impeachment panel. So nakita kasi na si De Lima ay isa sa papalit doon sa 11 kasi siyam na lang eh. Yung 11 na prosecutor ni laban sa impeachment ni Sara sa Congress ay hindi pinalad yung dalawa, kulang ng dalawa kaya willing naman si Senador Laila De Lima na papalit doon sa 11 kasi nawala yung dalawa, siyam na lang, tsaka si Chil Jokno, Attorney Chil Jokno. So ito nga, Duterte appointees in Court of Appeals reverse De Lima acquittal a day after she joined BP impeachment panel. So ito yung ginawa nila. So dito ninyo malalaman talaga mga kababayan na dapat ang mga presidente bawal na po dapat mag-appoint. Kasi nga kahit alam nila na mali, alam nila na hindi tama, once na inappoint ka ng tatay ni Sara, may utang na loob ka. Ganon kasi ang problema eh. Dapat nga dito mga kababayan, kailangan bago ka mapasok sa ganito, mapasok sa ganyan, dadaan ka rin sa butuhan eh. Mahirap kasi yung mag-a-appoint ka. Halimbawa ako si Ken, presidente ako. Lahat dyan sa Korte Suprema, sa ombudsman, mga generals, mga senador, lahat ako mag-a-appoint lahat yan. Para in case na ako makasuhan, lahat sila babasurahin lang. Babasura lang. Bakit? Appointee ko lahat yan eh. May mga utang na loob sa akin yan. Yan ang mahirap mga kababayan. Kaya nga dapat itigil na yung mga appointee na yan eh. Kasi kahit sabihin mong mali na, hindi na tama, mapipilitan kang ibuhayin. Mapipilitan kang maganon kasi appointee ka niya eh. Magkakaroon ka ng utang na loob. Kaya nga minsan mga kababayan, napag-isip-isip ko na mahirap talaga dito sa Pilipinas na kapag mayaman ka, hindi ka makukulong. Pero pag mahirap ka, magnakaw ka ng mangga, habang buhay kang makukulong. Mahirap yung ganyan, yung mga appointee, mga kababayan, magkakaroon ng utang na loob eh. Oo. Tignan nyo, nung nalaman nila na si De Lima ay isa sa papalit doon sa dalawa na hindi pinalad manalo sa 11 ka prosecutor sa impeachment ni Sara sa Congress, binuhay nila itong kaso ni Laila De Lima sa drug case niya. So ito po, basahin natin ha mga kababayan. Wait lang. Mali ang napindot ko. Binuhay nila. So ito, drug case versus De Lima. Wait lang ha. Ito, babasahin ko lang ha sa People's Tonight. Ito, isa sa 11 pahinang desisyon, pinabura ng Appellate Court 8th Division ang petisyon for certiorari na isinumite ni Solicitor General Minardo Guevara tungkol sa ginawang pagpapawalang sala ng Muntinlupa RTC Branch 204 sa kasong illegal drugs laban sa dating senador. The presence of the grave abuse of discretion effective nullifies the public respondent's jurisdiction, thereby negating the second requisite of double jeopardy. Nakasaad sa desisyon ng Court of Appeals na nilagdaan ni Associate Judge Euterio Batan. To this, therefore, an acquittal rendered through a judgment marred by grave abuse of discretion cannot be considered an acquittal entitled to the protection against double jeopardy, dagdag ng Appellate Court. So meron pong nag-comment dito mga kababayan na ang ibig sabihin daw dito, idiniklara rin ng Court of Appeals ang desisyon ng Muntinlupa RTC Branch 204 na ilabas noong Hunyo 6, 2003 bilang null or void. Dahil dito, ipinasilip muli ng Court of Appeals ang mga ginamit na ebidensya na naging basihan sa pagsasampa ng kaso at kalaunan ay napapawalang sala kay De Lima ng lower court. Matatandaan na umanong inaresto si De Lima noong 2017 nang sampahan siya ng kasong illegal drugs ng Administrasyong Duterte dahil sa di umano'y pagkakasangkot niya sa illegal drug trade sa New Bilibid Prison.
NBP. Noong siya ay nakaupo bilang kalihim ng Department of Justice. Oo. So, yun nga, doon yung nakita na si Kerwin Espinosa, ang witness na si Dilima daw ang ng droga doon sa Bilibid, na kung saan inamin din at binawi din ni Kerwin Espinosa yung kanyang mga pahayag at mga salaysay na napilitan lang siya na ilaglag at idamay si Dilima kasi nga pinagbantaan ang kanyang buhay na kapag hindi niya sabihin na si Dilima ang drug traders doon sa Bilibid, papatayin ang pamilya niya kasi pinatay na nga tatay niya eh. Diba? So napipilitan siyang aminin na si Dilima daw. Kalauna nung bumaba na si Digong, pinatawag siya sa Quadcom itong si Kerwin Espinosa na naging mayor na ngayon sa Leyte, ay binawi niya ang kanyang testimonya na hindi daw totoo na si Dilima ay sangkot sa drug trade sa Bilibid. Oo. Kaya nga, ayun ang nangyari. Oo. So ngayon, mga kababayan, actually mga kababayan, mahirap po talaga na kapag si Dilima ang isa sa magiging prosecutor sa 11, no, sa Congress na hahawak doon sa impeachment complaint ni Sara. Bakit? Siyempre, Dilima to. Dating Justice Secretary to. Oh, matalino si Dilima, hindi niya magiging Justice Secretary kung hindi nagdoktoral yan, hindi nagmasteral yan. Biruin mo, bago ka maging Justice Secretary, marami ka pang butas ng karayom na dadaanan. So madaling salita, matalino. Napakulong lang siya kasi nga oposisyon sila. Kalaban sila ni Duterte. Si Duterte ang nasa power at that time. Ang problema lang ngayon, wala na sa power si Digong, ayun nakalaya. Kasi matalino nga eh. Ngayon, ang nangyari, eto na. 3 sangay ng Muntinlupa RTC na may hawak ng pagkakahiwalay na drug case laban kay Dilima ang nagpapawalang sala sa kanyang mga desisyon na inilabas mula February 2021 hanggang Enero 2024 dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ayun na. Dahil sa pagpabor ng Court of Appeal sa certiorari ng OSG, idineklara nito na null and void ang desisyon ng Muntinlupa RTC Branch 204 sa pagpapawalang sala kay Dilima na kakapanalo lang bilang first nominee ng Mamamayang Liberal or ML party list noong May 12 election. Kasi kaya nila gustong buhayin ito mga kababayan, no? At ibabalik muli kasi alam nila na si Dilima ang isa sa hahawak doon sa Congress bilang prosecutor sa impeachment ni Lustay. So actually mga kababayan, meron din po akong nakuha dito na isang isang post na ito ni Jesus Palces. O kung kilala nyo po si Jesus Palces, ayan, meron po siyang inliwanag kung ano bang ibig sabihin ng ng appointees ni Digong sa pagbubuhay ng kasong drug case. So in short, hindi na justify ng judge ng maayos yung desisyon niya. Sa saligang batas o constitution kasi, decision of courts are required to state the facts and the law on which the decision is based. So hindi makukulong si Dilima dahil binaliktad ang acquittal. Ang mangyayari lang, inutos ng Court of Appeals na ayusin ng RTC ang desisyon at mag-explain ng maayos. Yun lang, kaya chill lang kayo. Yun naman pala, mga kababayan. Actually, mga kababayan, na in-explain na dito ni Jesus Palces. Hindi daw po, hindi binuhay. Ang katunayan dyan, nagtatanong lang. Nagtatanong lang. Gusto lang klaruhin na ayos ba, ganito ba, ganun ba. Parang kumbaga parang bumili ka ng lupa, 'di ba? Aayusin lang, hindi naman pala bubuksan para kalabanin si Dilima. Yung pala ang totoo, sabi ni Jesus Palces. Ang sabi niya, in short, hindi na justify ng judge ng maayos yung desisyon. Sa saligang batas o constitution kasi, decision of courts are required to state that facts and the law on which the decision is based. So, hindi makukulong si Dilima dahil binaliktad ang acquittal. Ang mangyayari lang, inutos ng Court of Appeals na ayusin ng RTC ang desisyon at mag-explain ng ayos.
Ganun lang pala, parang bumili ka ng lupa at make sure na sa'yo na talaga, make sure na kaharap mo yung abogado na halimbawa ako, bumili ako ng lupa ni Ma'am Ulib Masangkay. Para mapasa akin na talagang totoong sa akin na. Tapos na kaming nagbayaran, nandun kami harapan. Na inaabot ni Ma'am Ulib Masangkay sa akin ang land title at ako na mismo witness ang abogado. So parang ganun lang pala. So walang makukulong. Walang Kerwin Espinosang babalik. Ma'am Susan Vergara, mega love shout out. So ganun pala. Parang alam nyo naman kasi minsan ito mga DDS, kapag nagbabalita, may dagdag, 'di ba? Nga na naman mga DDS. Kasi ang sabihin na naman mga DDS, ay makukulong na ulit si Dilima. Ay binuhay ulit ang kaso ni Dilima. Hindi po. Ang ibig lang palang sabihin dito, i-cleared lang. Na totoo talagang okay na, pumirma na yung witness na hindi totoo, so walang worry. Wala tayong wala tayong worry na gaganapin. Wala tayong worry na gagawin. So it's okay lang pala. Mga DDS, ayan. Kalat na naman kay fake news na binuhay na naman. Kasi nakita ko itong post na to sa mga DDS galing, ay si Dilima makukulong na naman kasi binuhay ng Korte Suprema ng ng Court of Appeals doon sa Muntinlupa. Ito naman pala sabi ni Jesus Palsis, no worry, chill lang kayo. Explain lang ng judge ang kailangan na talagang totoo na iyon ang sinabi ng witness at binawi niya yung mga sinabi niya na hindi totoong si Dilima ay sangkot sa drug trade sa Bilibid. Ma'am Bingkent, big love shout out. Sweet Dali Vibs Castro, hello po sa iyo, ma'am. So ganun 'yon. Ayun na. Baliktad, Kent, ang pinakita mo. Sa ano po, actually baliktad po talaga yung camera natin. So basta screenshot nyo lang tapos ibaliktad nyo rin yung cellphone. Hindi makukulong si Congressman Dilima. So ang gusto lang i-clarify ng judge. So sabi nga dito, yun lang yun. Kaya chill lang kayo. Sabi ni Jesus Palsis. Kayo kasi mga DDS, rinig lang kayong binuhay daw yung kaso. Sabihin makukulong na agad. Wala. Sino? Diyos ko. Binawi na ni Kerwin Espinosa yung salaysay niya noon na walang kinalaman si Laila de Lima at napilitan lang siya. Kayo naman, sisirain nyo na naman si de Lima. Nanalo na nga, sisirain nyo pa. So yun lang yan mga kababayan. Klarong-klaro, di ba? No worries, wala tayong dapat ikabahala. Gusto lang pala ng clarification ng Court of Appeals. So dito tayo. Naku mga kababayan. Pangalawa natin, Harry Roque. Meron ng arrest warrant.